Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang post-apocalyptic science fiction film na may pamagat na Snowpiercer. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap sa taong 2014 kung saan ang mundo ay naharap sa isang matinding global warming at ang pagbabago ng klima ay nagdulot sa sangkatauhan ng matinding problema. Ang mga tao sa mga panahong ito ay umaasa na lamang sa mga siyentipiko na maligtas ang mundo. Ngunit, ang mga siyentipiko ay nagpapanik din sa bilis ng pagbaba ng mga mapagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, ay may isang mahiwagang kulant na tinatawag na CW7 ang natuklasan. Sa tamang dami ng CW7 sa atmosfera, ay babalik daw ang mundo sa natural nitong anyo. Dahil sa kanilang nalaman, ay hindi sila nag-aksaya ng oras at ang mga otoridad sa 79 na bansa ay sama-samang nagpasya na maglabas ng isang tiyak na halaga ng CW7 sa kapaligiran. Ang programa ay sinimulan at matagumpay na natapos. Ngunit, ang tagumpay nila ay hindi rin nagtagal at nagdulot ng matinding pinsala. Sa halip na labanan ang global warming, ay pinapalamig ng CW7 ang atmosfera sa matinding antas, kaya't ang buong mundo ay nabalot ng yelo at bumalik sa Ice Age. Halos lahat ng tao ay namatay dahil sa trahedyang ito. Ngunit, may maliit na porsyento ng mga tao ang nabubuhay, at ito ay ang mga tao na nakasakay sa tren sa panahong naganap ang trahedya. Ang tren na ito ka-recap ay tinatawag na Snowpiercer, na itinayo ng isang railway specialist na si Wilford. Ito ay pinapagana ng isang panghabang buhay na motion engine na kayang gumana kahit sa matinding temperatura. Ang tren ay hindi tumitigil at patuloy na bumabiyahe. Ito ay dahil ang sistema ng pag-init sa loob ng tren ay gumagana lamang kapag ito ay patuloy na gumagalaw o kung hindi man ay mag-freeze ang tren. Ang reles ng tren ay papunta sa iba't ibang bansa dahil ito ay nilikha sa pamamagitan ng pag-connect sa bawat track sa mundo. Ang tren ay tumatagal ng eksaktong 1 taon na makagawa ng isang buong pag-ikot sa mundo, at ito ang ginagawang pangsukat ng mga tao sa oras at taon. Makalipas ang 17 taon, noong 2031 ay gumagalaw pa rin ang tren at hindi kailanman huminto. Sa loob, ay nahahati ang mga tao sa 3 magkakaibang klase. Ang pinuno ng buong populasyon ay ang lumikha ng tren na si Wilford. Siya ay nakatira sa itaas na imbakan ng makina at may isang ingranding silid para sa kanyang sarili. Kasunod niya ay ang mga elite kung saan binubulang ito ng 1% sa populasyon ng tren. Nakatira sila sa mga frontal compartment at natatamasa ang lahat ng karangyaan sa buhay tulad ng mga bar, mamahaling restaurant, salon, ospital at maging mga paaralan para sa kanilang mga anak. Ikalawa ay ipinakita ang gitnang compartment na binubuo ng mga manggagawang nagtatrabaho para sa mga elite class. Hindi sila nakakatanggap ng maraming serbisyo, ngunit nakakakuha sila ng pagkakataong gumawa ng kanilang paraan para mapabilang sa mga elite class. Pagkatapos, sa huling maliit na compartment na walang bintana, ay nakatira ang populasyon ng mga freeloader na tinatrato na parang mga hayop. Hindi sila binibigyan ng anumang mapagkukunan, maliban sa paminsan-minsang mga itim na bar ng gluten. Ang grupo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanilang mga sarili, na at least sila ay buhay, ngunit wala silang pribilehiyong tumingin sa sikat ng araw. Para sa pagkain, ang tren ay may built-in na greenhouse na may pananim na sapat na gulay para sa first at second class na mga tao. Samantala, ang tubig ay nalilikha sa pamamagitan ng pagtunaw ng yelo sa harap ng tren. Isang hapon, ay may 2 gwardiya ang pumunta sa huling compartment para mamigay ng pagkain. Ito ay muli ang parang jelly-like substance na tinatawag na protein bar. Sa pagkakataong ito, ang mga gwardiya ay nagtanong kung mayroon bang marunong mag-violin dahil kailangan nila ng isa para sa entertainment ng mga first class na tao. Lumapit ang isang matandang mag-asawa, ngunit isa lang pala ang makakasama nila. Nang tumanggi ang mag-asawa na dapat silang 2 ang sumama, ay itinulak ng mga gwardiya ang matandang babae at kinaladkad ang asawa nito. Ang pinuno ng mga freeloader ka-recap ay 2 binata na nagngangalang Curtis at Edgar. Ginagawa nila sa abot ng kanilang makakaya na magkaroon ng maginhawang buhay ang kanilang komunidad, ngunit hindi sila nakagawa ng anumang makabuluhang pagbabago. Araw-araw ay nakakatanggap sila ng isang kapsula na may mensahe sa loob ng isang random na protein bar. Ang mga mensahe ay naglalaman ng blueprint ng tren at mga motivating quotes. At sa pagkakataong ito, ay naglalaman ang kapsula ng pangalan ng taga-disenyo ng tren na si Nam. Siya ay kasalukuyang nakakulong bilang isang bilanggo sa prison compartment. Walang nakakaalam sa kanila kung sino ang nagpapadala ng mga mensahe,
Ngunit naniniwala si Curtis na ang taong ito ay kanilang kakampi. Sa nakalipas na 17 taon, ay 2 beses na nagprotesta ang mga freeloader. Ngunit palagi silang nabigo at nagdulot ng pagkasawi ng marami nilang kasamahan. Ngunit hindi nagbago ang kanilang diwa upang ipaglaban ang pantay na karapatan. Patuloy na pinaplano ni Curtis at Edgar ang kanilang susunod na hakbang at hinihikayat ang mga tao na sumali sa kanila. Isa sa mga pasahero sa freeloader community ay isang matandang lalaki na nagngangalang Gilliam. Nawalan siya ng isang braso at isang paa, ngunit determinado siyang mapabuti ang kanilang sitwasyon. Siya rin ang espiritual na pinuno ng grupo at siyang nagpipigil sa lahat. Lumapit si Curtis kay Gilliam para ipakita sa kanya ang pinakabagong mensahe. Naniniwala sila na gustong makilala ni Curtis ang designer na si Nam. Habang nag-uusap sila, pumasok ang mga guwardya sa compartment at sinimulang sukatin ang taas ng bawat bata. Maya-maya, ay nagpasya silang kunin ang 2 bata na nagngangalang Timmy at Andy. Ang ina ni Timmy ay nagmamakaawa at umiiyak na tumigil sila, ngunit itinulak siya ng mga guwardya. Inihagis ng isang lalaking nagngangalang Andrew ang kanyang sapatos sa mga guwardya, dahilan upang kumulo ang kanilang dugo. Pagkatapos, ay ipinakilala sa atin karekap ang isang babae na nagngangalang Minister Mason. Siya ang namamahala sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa tren, at siya rin ang tanging first class na tao na nakikita ng mga freeloader. Bilang parusa, ay pinapanatili ni Mason ang kamay ni Andrew sa labas ng tren sa loob ng 7 minuto. Pagkatapos ng 7 minuto, ay saka palang ibinalik ang kanyang kamay sa loob na naging dahilan na maging ganap na naging yelo. Pagkatapos, ay pinutol ito ng mga guwardya gamit ang martilyo na nag-iwan sa kanya ng sobrang sakit sa proseso. Sinabi ni Mason sa mga freeloader na maging aral ito sa kanila dahil para lang silang sapatos na ang trabaho ay manatili sa ilalim at tapak-tapakan lang. Matapos ang insidente, ang buong komunidad ng freeloader ay umuusok sa galit. Hindi ito ang unang pagkakataon karekap na tratuhin silang parang mga hayop, ngunit sa pagkakataong ito, ay sapat na sa kanila ang kawalan ng hustisya. Sa buong gabing iyon, gumawa sila ng detalyadong plano upang salakayin ang mga guwardya. Ang bulong-bulungan ay naubusan ng bala ang mga guwardya sa huling protesta, at may dalang mga basyo lamang ang kanilang mga baril. Dahil dito, ay tiningnan ni Curtis kung totoo ba ang chismis. Kinabukasan, ay bumukas ang pinto ng compartment at pumasok ang lalaking nagdadala ng pagkain araw-araw. Lumapit sa kanya si Curtis at itinutok ang baril sa kanyang sarili at hinihiling sa guwardya na barilin siya. Dahil sa ginawa ng ating bida, ay nalaman nila na ang baril ay walang laman ng bala. Gumana ang kanilang plano at sinimulan nilang pumasok sa prison section ng tren. Doon, nakilala ni Curtis ang taga-disenyo na si Nam, na ang pangalan ay nakasulat sa huling mensahe. Si Nam at ang kanyang maliit na anak na babae na si Yona ay adik sa isang substance na tinatawag na Kronol. Sumang-ayon lamang sila na sumali sa grupo kung bibigyan sila ng sapat na Kronol. Kaya, sumang-ayon naman si Curtis at tinanggap sila sa komunidad ng freeloader. Gamit ang kanyang kakayahan, binuksan ni Nam ang pinto sa next compartment na may bintana. Pagkatapos, ay hindi makapaniwala ang grupo kung gaano kaliwanag ang compartment. Ngayon lang sila nakakita muli ng sinag ng araw pagkatapos ng 17 taon. Kasunod nito, pumasok sila sa kitchen area na espesyal na ginawa para sa mahihirap na klase. Sa kanilang pagkabigla, ay natuklasan nila na ang protein bar na kanilang kinakain ay nagmula pala sa mga ground cockroaches. Pagkatapos ay pumasok sila sa iba pang mga compartments hanggang naabot nila ang water filtrate. Pinayuhan ni Gilliam ang kanyang kasamahan na hawakan nila ang produksyon ng filtrate upang makapagbigay sa kanila ng ground para sa negosasyon sa mga gwardiya. Sa ganoong paraan, ay maaari silang humiling ng pantay na karapatan para sa tubig. Gayunpaman, nagulat sila nang buksan nila ang sumunod na pinto at nakita ang isang kawan ng mga gwardiya na may mga palakol na naghihintay sa kanila. Isang labanan ang naganap kung saan maraming tao mula sa magkabilang panig ang nawalan ng buhay. Sa gitna ng labanan, ay nakita ni Nam ang isang bundok sa labas ng tren at malinaw niyang naaalala na hindi pa ito nakikita noong nakaraang taon noong wala siya sa bilangguan. Nangangahulugan ito na ang yelo sa labas ay tiyak na natutunaw na at ang sangkatauhan ay malapit nang mamuhay muli sa lupa. Sa ibang eksena, ay biglang nag-anunsyo si Mason at hiniling sa mga gwardiya na patayin ang 70% ng mga freeloader. Kasabay nito, tumawid sila sa isang tunnel na nagbibigay ng advantage sa mga gwardiya dahil mayroon silang mga night vision goggles. Dahil dito, ay marami sa mga tao ni Curtis ang nalaga sa labanan. Ngunit sa huli, ang malupit na ministro ay nahuli ni Curtis, kaya inutusan niya ang mga gwardiya na huminto. Gustong patayin ng mga freeloader ang babae, pero kailangan pa rin nilang manipulahin ang mga guard
Nang tanungin siya tungkol sa mga kinuhang bata, ay ibinunyag niya na ang mga bata na ninakaw ay kasama ng kapitan ng tren na si Wilford. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Wilford sa mga bata, ngunit ang alam ng babae na marami ng mga bata ang kinuha para dalhin sa compartment ni Wilford. Nangako si Mason na dadalhin ang grupo sa compartment ni Wilford bilang kapalit ng kanyang buhay. Sumang-ayon si Curtis, ngunit kakaunti lamang sa mga taong pinamumunuan niya ang nagpasya na sumama. Ang karamihan ay nanatili lamang sa lugar para sa kanilang sariling kaligtasan. Bago umalis, gumawa si Andrew ng larawan ng grupo kasama si Mason na may sapatos sa kanyang ulo. Ito ay isang sampal sa sarili ng babae, na inihambing niya ang mga freeloader sa mga sapatos na dapat ay nasa ilalim. Pagkatapos nito, ay pumunta sila sa mga first class na lounge na binubuo ng aquarium, greenhouse na may mga sariwang prutas, at sushi station. Hiniling ni Mason sa kanila na umupo para sa sushi, at walang kahihiyang ipinagmamalaki ang tungkol sa mga magagandang serbisyo na kanilang natatamasa. Ngunit habang ang iba ay kumakain ng masasarap at sariwang isda, ang ipinakain kay Mason ay protein bar. Sa sumunod na eksena, ang sumunod na compartment ay ang paaralan para sa mga bata. Mula sa murang edad, sila ay bini-brainwash tungkol sa mga freeloader at tinuruan silang tumingala kay Wilford bilang kanilang hari. Tinanong sila ng ina ni Timmy tungkol sa mga nawawalang bata at ipinakita ng isang maliit na batang lalaki na dinala sila sa harap ng pintuan. Kasabay nito, ang tren ay dumaan sa isang lugar kung saan kitang-kita ang mga katawan ng 7 nagyelo na tao. Sila ay mga explorer na tumalon sa tren ilang taon na ang nakalipas na nag-explore kung mayroon pa ba silang pag-asa na makabalik sa lupa. Pagkatapos, ay bumalik ang eksena sa compartment ng mga freeloader. Ang lahat ay naiinip na naghintay sa pagbabalik ng grupo na may dalang magandang balita. Maya-maya, ay nagtaka sila dahil nilapitan sila ng isang lalaki na may dalang kariton na puno ng mga itlog. Laking gulat nila dahil akala nila na lahat ng anyo ng mga hayop sa lupa ay patay na. Tumatawa ang lalaki na nagsabing chismis lang yon, katulad sa kwento tungkol sa mga baril na walang laman. Pagkatapos niyang magsalita, ay naglabas siya ng baril at nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kabilang eksena, ang guro sa silid-aralan ng mga bata, ay ganoon din ang ginawa. Nagawa niyang patayin si Andrew bago siya patayin ni Curtis. May monitor din ang silid-aralan kung saan ipinapakita ang CCTV footage ng huling compartment. Pagkatapos, ay dinala ng isang guwardiya sa compartment si Gilliam sa harap ng kamera, at binaril niya ang kawawang matanda. Napakalapit ni Gilliam sa puso ni Curtis, kaya't sobrang nalungkot siya sa nangyari. Sa galit at para makaganti, ay pinatay niya si Mason. Pagkatapos, ang nakaligtas na grupo ay tumungo sa isang silid na puno ng first class na tao. Tinatangkilik nila ang mga luho tulad ng alak, mamahaling damit, salon, gamot, at mga doktor. Bago pa man makapasok ang grupo ni Curtis sa silid ng makina, ay isang batch ng mga gwardiya ang sumalakay sa kanila. Lumaban sila sa lahat ng mayroon sila, ngunit namatay ang ina ni Timmy sa labanan. Ngayon, ang tanging nabubuhay na lang ay sina Curtis, Nam, at ang kanyang anak na si Yona. Pagkatapos, ay dumaan sila sa isang club na puno ng lasing na kabataan, at sa wakas ay narating nila ang pinto sa silid ni Wilford. Ngunit, hindi kaya ni Nam nabuksan ang pinto, kaya umupo sila sandali. Maya-maya, ay nagsimulang ikwento ni Curtis ang panahon noong bago pa lang sila sa tren. Sa unang ilang buwan, ang lower class ay walang ibinigay na anumang pagkain. Nang di na nila matiis ang gutom, ay natutunan nila ang pamamaraan ng kanibalismo. Kinakain ng mga matatanda ang mga bagong silang na bata, dahil malambot ang kanilang karne, at nakibahagi rin dito si Curtis. Isang araw, sa sobrang gutom niya, ay gusto niyang kainin si Edgar, ang yumaong partner ni Curtis na bata pa lang noon. Sa oras na iyon, pinigilan siya ni Gilliam at inalok ang kanyang kamay, kapalit ng buhay ng bata. At yon ang dahilan kung bakit nawalan ng isang braso at isang paa si Gilliam. Makalipas ang ilang araw, ay himalang binigyan sila ng mga protein bar, at ang kanilang komunidad ay nakaligtas. Gayunpaman, hindi mawala sa isip ni Curtis ang kanyang pagka-guilty sa kanyang ginawa mula noon. Ito ang dahilan kung bakit siya ay mahigpit na lumalaban para sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos makinig ni Nam sa kwento ni Curtis, ay inihayag ni Nam na posible na ang buhay sa labas ng tren, at sinabi niya kay Curtis ang tungkol sa bundok na nakikita na nila ngayon. Ibinunyag din niya na hindi siya adik sa kronol at nangungulekta siya ng kronol para gumawa ng pampasabog. Nais niyang gamitin ito upang makagawa ng butas sa tren at lumabas. Nang sindihan na sana niya ito, ay binaril siya ng assistant ni Wilford sa binti at dinala si Curtis sa loob. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nakilala niya si Wilford na tumanda na. Inihayag ni Wilford na siya ang nagpapadala ng mga mensaheng iyon gamit ang mga kapsula, at ginawa niya ito upang simulan ang kaguluhan.
Ilang taon na ang nakaraan, ay ginawa niya ito para magprotesta ang mga low-class na tao. Ito ay isang marahas na hakbang na kanyang ginagawa, upang matiyak na ang populasyon sa tren ay mananatiling mapapamahalaan. Plano sana niyang paslangin ang mga nagprotesta pagdating nila sa tunnel, ngunit nagbago ang kanyang plano nang madukot si Mason. Hindi lang iyon, alam din ni Gilliam ang tungkol sa plano, at tinutulungan niya si Wilford mula sa loob. Ginagawa niya ito para manatiling buhay ang populasyon ng tao. Dahil sa kanyang narinig, ay hindi maiwasan ni Curtis na mabigo sa kanyang matalik na kaibigan. Sa labas, ay sinusubukan pa rin ni Nam at Yona na pasabugin ang tren, nang salakayin ng mga first class na manyak si Nam. Dahil dito, ay nataranta si Yona at tumakbo papunta kay Curtis para humingi ng tulong. Pagkatapos, ay bigla nilang napansin ang isang compartment sa sahig kung saan nakaupo si Timmy sa pagitan ng mga makina at gumagana. Dahil maliit lang ang espasyo, ay ang mga bata lamang ang maaaring mag-ayos ng mga sirang bahagi ng tren. Ngunit sa halip na ang mga first class na bata ang ipapadala, pinili ni Wilford ang mga mahihirap. Ito ang huling straw para kay Curtis. Kaya, inatak niya si Wilford at pinatalsik siya bago subukang tulungan si Timmy palabas ng compartment. Sa labas, ay sinindihan ni Yona ang pampasabog. Ilang segundo lang ang nakalipas, ay isang malakas na putok ang nagpasiklab sa buong tren. Nadiskaril ito at lahat ng nasa loob ay namatay sa impact. Sa huling eksena, ay makikita natin ka-recap sina Yona at Timmy na lumabas mula sa nasirang tren. Napag-alaman na sila lang dalawa ang tanging nakaligtas sa aksidente. Di nagtagal, ay napansin nila ang isang polar bear sa malapit, na ang ibig sabihin ay bumalik na ang buhay sa lupa, at may pagkakataon silang mabuhay. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!